Hapon po sa inyong lahat. So ngayong hapon, ang topic ko po is all about LTO. In-extend na po sa January 2, 2026 ang paghuhuli sa mga e-bike o mga light emitting vehicles na dadaan sa mga national road or national highway. Kasi nung nakaraan, ang sabi ng LTO ay December 1, 2025 o kahapon ay huhulihin yung mga dadaan sa mga national road o mga national highway ang mga e-bike. Pero in-extend nila na January 2, 2026. Yan yung good news. Kaya importante lang dapat is sa ngayon habang in-extend pa is dapat kung ikaw ay gumagamit ng e-bike ay dapat ay maging responsable ka sa pagtawid ng highway. Dapat talaga ay magkaroon ka ng tamang disiplina at dapat alam mo yung mga traffic rules. At kung ikaw ay tatawid sa national road, dapat ay wag sa gitna talaga. Mas maganda talaga, pinakamagandang paraan ay doon ka talaga sa pinakadulo na lane dadaan. Kasi yun yung pinaka safest talaga na huwag kang magpagitna. Ang sa ganun, pag may mga mabibilis ang takbo talaga ng mga sasakyan, ay hindi ka basta-basta agad masagi. Pero tandaan, kahit nasa pinakadulo ka, importante pa rin na tumingin ka sa side mirror mo at alam mo yung mga stop at ano yung go. Kasi pag hindi mo alam yung mga sinyas o mga sinyales ng mga traffic rules, talagang hirap, pwede ka pa madisgrasya. Kasi marami talagang mga e-bike user is talagang iba ginaginawa ng hanap buhay yung namamasada na dumadaan sa national highway. At ang kawawa yung mga ibang tricycle driver ay imbis na sa kanila mapupunta yung income sa mga ibang pasahero ay nababawasan pa kasi doon napupunta sa mga e-bike user na namamasada na wala namang franchise o hindi naman talaga sila nagbabayad sa TUDA o sa LTFRB. Kaya masaklap nun, maraming naapektuhan talaga dahil sa e-bike. Dahil sa ibang tao na ginawang hanap buhay yung e-bike sa pamamasada na walang lisensya. Kaya sakit man isipin pero talagang kung i-implement talaga na hihulihin simula January 2 wala nang magagawa yung mga e-bike user. Kaya importante is maging responsible ka kung ikaw ay e-bike user o meron kang e-bike, dapat alam mo yung mga data trapiko. At kung kinakailangan kumuha ng lisensya, mas maganda talaga dapat mayroong lisensya. Kasi kahit gaano pa yan kabagal o kabilis, wala po talagang pinipili ang oras at bilis ng disgrasya. At ang bagal mo, kung talagang may mga nagpabilis ng patakbo, tapos hindi ka tumitingin sa side mirror mo, may posibilidad na mabunggo ka o ikaw naman yung makakagasa. So importante pa rin dapat is merong lisensya. Lalong lalo na po yung mga namamasada na mga e-bike user na walang lisensya. Kaya maraming mga e-bike user na tumusunod sa batas trapiko ay nadadamay dahil sa mga ibang e-bike user na walang disiplina at walang alam sa traffic rules. Kasi marami namang e-bike users na may mga alam sa traffic rules, kasi yung iba meron namang motor, meron ibang sasakyan, pero pinili pa rin nilang mas bumili pa rin ng e-bike sa mga short distance. Kaya hindi lahat ng mga e-bike user ay walang alam sa traffic rules. Marami ang mga may alam, pero may mga taong iba na walang alam, na minor de edad, dumadaan sa highway, walang lisensya. Kaya ang hirap pag ikaw e-bike user at nakakasagasa ka ng tao, ang hirap kasi wala kang insurance. At pag ikaw ay nabunggo, instead na kasalanan ng isang tao na mga may sasakyan, iba ka ikaw pa yung baliktarin kasi wala kang lisensya. Kaya importante pa rin na dapat kung i-implement, mas maganda talaga mayroong lisensya. Masakit man isipin kasi sabi sa L2A category na
below 40 o below 60 ay walang lisensya. Pero yan po ay pwede pong mabago simula January 2, 2026 kung i-implement na talaga na required kumuha ng license ang mga e-bike user. Kasi nakakalungkot isipin na marami talagang mga e-bike user na yung iba ginawa lang talaga nilang private vehicle para sa panghatid sundo sa estudyante, pang grocery o pang punta sa palengke o sa pagtrabaho nila, na instead na mag-commute sila mga masahero o sumasakay sa jeep, pinili nilang mag-invest para bumili ng e-bike nang sa ganun ay makatipid sila sa mga pang-araw-araw na gastos ng pamasahe dahil sa sobrang mahal ng pamasahe. Yung iba, lalong lalo na pag yung lugar nyo ay nasa mga kanto, talagang hindi madadaanan ng jeep, kaya maraming mga e-bike user talaga na bumili ng e-bike kasi pag sa kanto, pag malayo sa national road, talagang mahirapan ka sumakay. Kaya importante pa rin is sumunod sa mga batas trapiko. Napaka-importante pa rin yon kasi sa panahon ngayon madaming nadadamay ng mga e-bike user na wala namang ibang inisip kundi gamitin sana ang private nila vehicle para panghantid sundo. Pero dahil sa mga ibang e-bike user na ginawang hanap buhay na walang lisensya, walang tamang disiplina, kaya ngayon nagsimula nang magigpit talaga yung LTO na simula sa January 2, 2026 ay bawal na po daw talaga dumaan sa national road or national highway ang mga e-bike user, lalong lalo na po yung mga namamasada. Kasi mas maganda kung ikaw ay namamasada, maganda dapat is meron ka talagang lisensya. Yung mga iba kasi mga wala namang ibang ginawa sa e-bike, hindi hatid sundo lang sa school, sa trabaho nila, ginagawang transportation nila. Nakakalungkot isipin kasi maraming iba nadadamay dahil sa mga taong iba na walang pakialam sa batas trapiko. Kasi alam nyo ba na ang e-bike ay nakakatulong yun kasi nakakapag-reduce ng air pollution, lalong lalo na po sa Metro Manila. Kasi sa sobrang dami ng mga pollution na nakukuha sa mga factory, sa mga usok ng tambutso na sasakyan, motorsiklo, ay talagang hindi na fresh air yung nalanghap talaga na hangin. Kaya kung ikaw ay may e-bike, maganda sana kasi nakakatulong ka sa ating kinabukasan sa mga hindi masyadong maapektuhan yung global warming. Pero wala tayong choice kung talagang bawal na talaga. Maganda sana pag meron kang e-bike kasi hindi siya maingay at saves energy. Pero kung yun talaga ay i-implement ng LTO ay talagang dapat sundin. So yun lang po. Maraming salamat po.